Ano ang iyong gagawin kung bigla na lamang magpakita ang pinakamalakas na awakener na gusto pa naman ninyong pag-awayan ng isang field type dungeon? In this chapter, muli nating makilala ang pinakamalakas na guild sa buong mundo na tinalo ni Song Jinwoo mag-isa. Well, nagulat nga ang grupo ni Seoho kung bakit bigla na lamang nagkaroon ng raid gate sa loob ng shaded dungeon na kahit si Bero hindi alam kung ano ang nangyari, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods. Konti na lang maabot na natin ng 100k subscriber. Nagsimula ang chapter kung saan nag-uusap ang mga injured na hunter na nirecruit ni Jinwoo kung hindi ba mapanganib ang kanilang ginagawa dahil 5 million won bawat isa sa kanila para maghintay hanggang sa lumabas ang taong yon sa gate. At ang nag-iisang kondisyon ay hindi nila ipagsasabi kung ano ang kanilang nakita o narinig na ayon po niyang ang pera na parang ipinamimigay lang ay napakawalang sense. Kung titingnan natin ang babaeng ito mga lods ay parang kahawig ni Han Song-yi. At kung naaalala natin, isa rin si Han Song-yi na na-recruit ni Jinwoo para makumpleto ang requirements ng Hunter Association. Sinabi ng Hunter na may saklay na pang-apat na daw nila itong ginawa. So kung susumahin, nasa 20 million na ang kanilang kinita bawat isa sa kanila. Wika niya, ang pag-close ng mga hunter sa gate ay nakakatulong sa mga mamamayan, kaya walang masama sa kanilang ginagawa. Ngunit tugon ng babae na mayroon pa rin kakaiba sa kanilang ginagawa, kaya pinagsabihan siyang mag-quit na lamang, kung saan napakamot tuloy siya sa kanyang ulo dahil malaki din yung 5 million won, di ba? Napaisip rin ang lalaki na nakasaklay na napaka-questionable dahil sino ang taong kayang i-clear ang gate mag-isa. Ngunit wala itong makukuha from gate dahil wala man lang itong kasamang howling team or mining team at isa pa ang pinagtataka niya, recently lang pumasok ito sa D-rank gate. Ngayon isa na namang C-rank gate ang pinasukan. Kaya kaduda-duda talaga kung ano ang ginagawa ng batang yun sa loob ng gate. Lumipat ang eksena kung saan gumagawa ng mining team ang mga Shadow Goblins, habang si Bero naman ang nagmimistulang manager na taga-utos at nakuha pa nitong kumain ng mana crystal. Pangiting sinabi ni Lady Essel na mukhang ang pangongolekta ng Monster Corps ay mas mahirap pa sa inaakala niya dahil nangangailangan ito ng matinding skills na sinangayunan naman ni Gray. Napalingon si Lady Essel sa kwarto ng dungeon boss kung saan nag-aalala siya kung ayos lang kaya ang young monarch dahil nakikipaglaban ito ngayon sa C-rank dungeon boss. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Seoho na kasalukuyang nakikipaglaban sa dungeon boss na gumagalaw ito ngayon na parang kidlat sa sobrang bilis at ang dungeon boss pala na nakalaban niya ay ang Magic Beast Giant Arachne Spider. Iniwasan ni Seoho ang mga pag-atake at dumiretso ang ating bida sa abdomen ng Magic Beast at ipinakitang na-obtain na pala ni Seoho ang Kasaka Dagger nung natalo niya ang Kasaka Blue Venom sa huling chapter. Gamit ang Kasaka Dagger, ginamit ng ating bida ang skills na tinatawag na Storm Slash upang atakihin ang dungeon boss. At kaagad ina-activate ang effect ng dagger, ang Paralyze, kung saan napasuka nga ng berdeng dugo ang dungeon boss, subalit nag-notify ang system na masyadong mataas ang resistance ng monster kung kaya't na-cancel ang effect ng dagger. Kaya parang hindi makapaniwala si Seoho na napawalang bisang special effect ng dagger. Gusto pa naman sana niyang masubukan ng paralyze effect, ngunit parang nagmimistulang useless against Giant Spider. Kaya sinabi ng ating bida na usually kapag papatay ka ng isang insekto, ito ang palaging ginagawa. Kung saan biglang inihagis ni Seoho ang Kasaka Dagger na ikinagulat naman ng Giant Spider, ngunit plano palang gamitin ni Seoho ang kanyang malawan punchman na kamao na kasalukuyan ngayong nasa itaas upang mag-unleash ng napakatinding suntok na direktang tumama sa mukha ng Giant Spider boss. Pangiting sinabi ni Seoho na kapag papatay ka ng insekto, use your bare hands. At habang nasa ere ang dagger, ginamit ng ating bida ang ruler authority to control upang magsagawa ng napakaraming slashes na literal talagang nagpahirap sa dungeon boss. Naisip ni Seoho na sapat na ang kanyang lakas para talunin ng isang C-rank dungeon boss. How about sisimulan niya ng pasukin ng mga B-rank gates? Habang naghahanap ng tamang pagkakataon kasama ang lumilipad na dagger dahil sa ruler authority, naisip ng ating bida na nakuha niya na kung paano gamitin ng maayos ang ruler authority sa pakikipaglaban. At naisip din niya na habang tumataas ang kanyang level, mas gumaling din siya in terms of combat battle. Ngunit biglang nag-sink in sa utak ni Seoho ang isang paraan na what if pagsasamahin niya ang dalawa. Ang skills na ruler authority na ginagamit niya upang pagalawin ng isang bagay
Ano kaya ang mangyayari kung ang invisible coat ng ruler authority ay ilalagay niya sa kanyang kamao at gamitin pang atake? Kung kaya't kaagad sinubukan ng ating bida ang isang napaka-intelligence na idea dahil mas malakas nga ang atake ng ruler authority kumpara sa physical niyang lakas. Kung saan parang nag-charge up si Soho na mala Jack Inpoy na kapangyarihan ni Gon na makikita mo talaga na sobrang lakas nito dahil umapaw ang napakatinding pinagsamang kapangyarihan kaya parang binagsakan ng langit ang giant spider boss na parang lightning thunder ang tumama sa likod ng magic beast. Nagkaroon ito ng napakalakas na pagsabog at ipinakitang bumaon sa lupa ang boss at kaagad nag-notify ang system na nagawang matalo ni Soho ang giant arachne spider at nabigyan ng ating bida ng isang level up at ang skills ng ruler authority ay nag-level up din. Ngunit tumaas naman ang fatigue ni Soho ng 83 points. Dahil ang paggamit pala ng bago niyang kakayahan ay nangangailangan ng matinding concentration kaya napagod talaga siya ng sobra at mukhang hindi niya ito kakayanin kung sunod-sunod niya itong gagamitin. Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang John Mac t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Pagkatapos, nagulat si Lady Isle at Grey nang nakita nila si Soho na lumabas sa kwarto ng dungeon boss. Kaya pangiti nitong tinanong kung natalo ba ng Young Monarch ang Magic Beast boss, kung saan napa-oo ang ating bida. At napakomento naman itong si Bero na mukhang confident na talaga ang Young Monarch na talunin ng boss kahit wala siya. Sagot ng ating bida, kumain ka na lang ng Essence Stone Bero. Sinabi ni Bero na tinipon niya na ang lahat ng mga materials galing sa monster at hindi naman makapaniwala itong si Soho sa convenient na nagagawa ng system dahil pwede pala siyang magbenta sa shop window sa pamamagitan lang ng pag-gather ng mga materials from monster. Kinumpara ni Bero ang lakas ni Soho sa mga tao at sa nakikita daw niya parang malapit nang makatungtong ang Young Monarch sa B-rank, kung saan nagulat sa saya si Soho at dapat lang daw dahil nadagdagan siya ng 8 level mula nung pumasok sila sa mga dungeon. Dagdag pa ni Bero na mukhang nararamdaman din niyang ang dalawang tanga na kasamahan niya ay lumalakas din mula nung nakasama ang Young Monarch. Na ayon pa ni Lady Isle, nararamdaman din talaga niyang unti-unti siyang lumalakas at bumabalik ang kanyang kapangyarihan, kung saan nag-agree din itong si Grey. Na ipinagtataka talaga ni Lady Isle kung bakit unti-unti niyang nakukuha ang kanyang kapangyarihan, hindi naman siya umiinom ng dugo. Kaya nagulat si Soho sa kanyang nakita dahil nakita niya ang dalawa na nagkaroon din ng level up window from system. Si Lady Isle ay nasa level 19 at si Grey naman ay nasa level 17. Sinabi ni Lady Isle na nakakagulat na magkaroon sila ng level up hindi naman sila player like Song Jinwoo at ibang monarchs. Kaya napaisip ang ating bida na posibleng nakapag-allocate din ang dalawa ng stats points by increasing level up. Masaya siya na kayang mag-level up ang dalawa. Ngunit ang Descendant Companion System ay napakarami pa talagang misteryo sa likod nito. Kaya sinabi ni Soho, how about susubukan nila kung totoo ba talagang kayang mag-level up ng dalawa? Na ikinagulat naman ni Bero kung ano ang ibig sabihin ni Soho at paano ito gawin. Na pangiting sinabi ni Soho na magsagawa tayo ng dungeon raid ngayon din. Kung saan nagreklamo nga itong si Grey at Lady Isle dahil kakatapos lang nila ng 2 raids ngayong araw tapos gusto pa nitong dagdagan. Lumipat ang eksena kung saan pumasok ang 4 sa loob ng Shadow Dungeon at hindi nga nakaligtas ang dalawa dahil hindi pa pala nila natapos ang daily quest kaya si Lady Isle at Grey ang gagawa ng daily quest ngayong araw para makita ni Soho ang pag-level up ng dalawa. Kaya napakomento si Bero na wala talagang moderation ng Young Monarch. Subalit, biglang napansin ni Soho ang kakaibang surge na bigla na lamang lumitaw at isa palang napakalakas na red gate ang biglang lumitaw sa loob ng Shadow Dungeon na naramdaman talaga ng ating mga bida ang intense heat na nanggagaling sa loob ng red gate at nagtataka siya kung ano ang meron sa loob ng gate kaya tinanong niya si Bero kung posible ba na magkaroon ng gate sa loob ng Shadow Dungeon. Nasagot naman ni Bero, hindi ko alam.
Biglang ipinaalam ng system na mayroong urgent quest na paparating na tinatawag na dimensional crack at ipinaliwanag na kailangan nilang i-remove ang sanhi ng pagkakaroon ng dimensional crack. Kaya napangiti si Soho nang nalaman na ito ay isang urgent quest since ito nga yung gusto niya. Bumili si Soho ng item sa window shop at ibinigay niya ito kay Lady Ethel at Gray, isang exothermic robe na kaya silang protektahan from direct heat like sunlight at sinabi na kakaisip lang niya na pumasok ng another raids ngunit binigyan siya kaagad ng blessings. Lumipat ang eksena sa napakalawak na disyerto, isang Egypt-type field dungeon, pyramid field, at ipinakita si Ryo Singh from Ashura Guild, isang birang hunter. Tinutukan ni Ryo ng sword ang isa pang hunter dahil hindi sila pwedeng pagsabihan lang na palisin sa loob ng dungeon out of nowhere dahil ang Ashura Guild ang unang nakatungtong sa loob ng dungeon. Napatitig ang isang hunter na may kakaibang mata na wikang, ano ngayon? Magbibigay daw sila ng last warning dahil mula ngayon, itong field type dungeon is under control of their guild. At kapag magkakaroon ng problema, agad-agad silang magdideklara ng gyera. Kaya napasyat na lamang itong si Ryo dahil hindi niya inakala na makakasagupa pa talaga niya ang Scavenger Guild. Ipinakilala na siya si Randolph from Scavenger Guild, isang A-rank hunter, at sinabi niya na ang lahat ay magiging nonsense sa harap na may pinakamalakas na kapangyarihan. Sinabihan ni Ryo ang kanyang mga guild member na ihanda ang sarili sa matinding laban, kung saan parang nainis na rin itong si Randolph dahil matigas din ang guild na to kaya handa na rin ng kanyang member. Subalit may biglang nagtaas ng kamay. Paatake na sana itong si Ryo ngunit bigla itong natigilan at kahit si Randolph nagulat rin dahil nagtanong lang naman ang ating bida na kasalukuyang nakamaskara na wikang, anong lugar to? Naligaw kasi kami. At dito lang nagtatapos, ngunit sa tingin ko mga lads, dito na talaga magsisimula ang matinding laban at sagupaan sa series ng Ragnarok dahil nagkakaroon na ng conflict sa ibang guilds at ito yung eksena na maaalala mo ang angas ng fight scene nung nakalaban ni Jinwoo si Baroka from Yaki tribe kung saan nailigtas niya ang guild ni Baekhyunho at pati na rin yung eksena sa High Orc incident at ngayon ito yung eksena na mapapamangha talaga ang makasaksi kay Soho sa arc na to, lalo na yung Scavenger Guild na siyang pinakamalakas na guild sa buong mundo. Ito talaga yung hinahanap ko na magkakaroon ng ganung klaseng eksena dahil nasa chapter 24 pa naman tayo mga lads kaya sobrang dami pa talaga ang pwedeng mangyari sa series ng Ragnarok. At nung tiningnan ko ang novel ng Solo Leveling Ragnarok, nasa 250 chapters na at hanggang ngayon hindi pa natapos ng author ang pagsusulat kaya possible na mahaba-habang chapter pa talaga ang ating aabangan. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!